Okay, story time. So, ganito kasi nangyari. Bakit wala na tayo sa MPPL? What's up mga bola? Good morning. So, balik inside na tayo. Balik pag-vlog na tayo. Last time kasi wala lang ako wifi pang post sa vlog. Pero, today is October 24. So, October 24 ngayon, 2024. And I think it's a good time to start vlogging again. Anyway, sobrang lakas ng bagyo ngayon, as in literal. Parang signal number 2, signal number 3. Pero mag-ensayo pa din tayo. Papakondisyon tayo eh. No excuses ba? And ngayon, literal na off-season. Yung mahirap lang sa off-season, syempre walang sahod, di ba? Pero still, wala. Gusto talaga natin maglaro eh, di ba? Daming rejections na pinagdaanan, pero laban lang, di ba? Laban lang. Sabi nga nila, pag nag-quit ka, doon ka lang talaga matatalo. Siguro yun na yun, di ba? So, tara. Yan, yung gamit ko, men. Siniksik ko na lahat eh, dyan. So, mga bola, dito na tayo sa anytime workout tayo. Konting uppers lang. Uppers, tapos sabay ball workout tayo ngayon. So, ang workout ko ngayon, syempre, ATG. Tapos yung next is FitBod. So ito app na binayaran ko 1 month lang. Sabi ko subukan ko. So ano to? Parang ano? Basta bibigyan ka niya workouts. Siya na bahala magbigay ng workouts sa'yo. So tara, start tayo. ATG muna. ATG row. Dito? Dito. Importante din maging malapad sa basketball, no? Row. Pabilisin ko. 7 8 Ha? Wait lang. May kausapin mo na ako mamaya ng mga bola. Din siya. So, tapos na kami magbuhat. Pahinga, sandali, kain, tapos shooting na. So, kailangan tapusin na namin maaga kasi mamaya baka tumuloy na yung bagyo. Pero ngayon kasi wala nang ulan. No? Wala na. What's up mga bola? Katapos lang namin magbuhat kanina sa anytime. And yan, diretso na tayo court. Sa 8, medyo baha ngayon. So, medyo baha yung papasok, pero dun sa court naman wala. Pero since baha dun, andito kami sa POI, tingnan nyo. Ito yung luma kong school. Maraming wet spots din. Pero dito, madulas kasi dito. Sobrang dulas. Ano? Hindi ko alam bakit madulas dito. Pero dito hindi. Kaya dito kayo nagdi-dribbling. Para mamaya doon shooting na lang. Sobrang pagod. Pero tapos na kami sa ball handling. Shooting ang soul na. Pero buti na lang may court na mapag-ensayuhan, di ba? Hirap magpa-kondisyon lalo na ganito bumabagyo, bumabaha. Kailangan talaga may disiplina ka kasi kagaya nito, ang sarap matulog na lang sa bahay. Ang sarap ihiga na lang, di ba? Pero kailangan mo gisingin yung sarili mo sa ganitong panahon, mare. Nakakatamad pero sulit naman. Eventually, di ba? Tsaka, grabe nangyayari sa Bicol ngayon. So, sana praying for their fast recovery, di ba? Yung makabangon agad sila kasi grabe yung baha talaga doon, literal. So, mahirap talaga sa mga ganitong kalamidad. Pero tayo kung kayo may access kayo sa court, i-ensayo nyo na lang kaysa higaan nyo, di ba? So, ayan, start na kami. Shooting na kami. Grabe, sobrang tagal ko na kasi hindi nag-vlog kaya medyo hindi pa ako gamay paano mag-vlog. Pero hindi ko na, parang nawala sa gamay ko yung pag-vlog.
Pero still, babalik ko talaga tong pag-YouTube. Lagi ko sinasabi babalik ko. Pero ngayon talaga ibabalik ko kasi alam mo yun, alam ko, feel ko kasi na may maraming kids na nanonood ng YouTube pa din. Paano ganahan mag-ensayo, ganun. Kasi yung iba, parang sure nafe-feel nila na wala silang kasama sa journey nila. Siguro dapat kaya ako mag-vlog kasi para makita nila na ano yung paano mag-strive papunta sa mga pangarap nyo. Kasi hindi rin madali, di ba? Maraming rejections kapag pagdaanan. Normal yun sa isang basketball player. Isipin nyo ako, ilang teams ang napuntahan ko bago ako nakapaglaro ng NC tsaka graduate, di ba? Kalinga Letran, UST, University of Luzon, EAC, bago ako pumunta ng ng JRU. So, 'di ba? Ganun eh. Anyway, sagutin ko 'to. Okay, story time. So, ganito kasi nangyari, bakit wala na tayo sa MPBL? Kasi that video, yung before tong video na to, lahat ng pinakita ko sa inyo nasa October 24, nasa October 27 yun, mga ganon. Tapos yung last video, yun na rin yung mga last videos ko ng MPBL. Anyway, ayun yun, last game kasi namin nun, against Manila, sila Greg Slaughter, pero parang injured si Greg Slaughter nun. Tapos, pagkatapos ng game na yun, akala namin mga homebrews na magkakaroon tayo ng team dinner, parang ganon, para syempre team dinner after nung season, ang haba nung season, ilang games yun, 29 games. Tapos team dinner lang na kahit natalo tayo, hindi tayo nakapasok ng playoffs, eh maganda sana yung ano maging plano for the next year, ano mga next league na papasukan natin. Pero ayun, wala nga yun. So after nun, umuwi na ako ng Pangasinan. Pag uwi ko ng Pangasinan, parang ang mindset ko na lang noon is like, kailangan everyday condition ako. Kailangan ready lang ako once natawagin ako, ready lang ako. Kailangan in tip-top shape ako every single day. Kasi hindi ko alam anong pwede mangyari, ano magiging upcoming days na ano. So, everyday, try namin mag-practice ako tsaka si Jexter. So, ayun. After a month, after 2 months, parang after 2 months, bigla na lang, okay, naglalaro na pala sila sa PSL. So, may team na silang bago. Like, may mga bagong dinagdag na, mga veterans, mga sila, nababalita na sila Kuya Vic Manuel, ganito, sila Mactalio. So, ako naman, parang, nag-start na pala sila. So, most likely, wala na. So, ayun, napapaisip na ako if like, magta-tryout ba ako, or kung ano gagawin ko, tutulong na ba ako family business, gusto ko na ba mag-retire, or anything like that. Yung mga iba thoughts, parang, syempre burnout na din, every year na ako nagbabasketball for 10 years, ganun. So, ayun, yun yung nangyari sa akin, parang, really midlife crisis, di ko na talaga alam. Pero tapos kakagraduate ko lang, wala akong ginagawa talaga. Siguro, siguro, hindi naman mali yung ginawa nung Pangasinan, pero, ang nakakalungkot lang is hindi kami sinabihan na Jason, hindi ka na muna namin kukunin. Yung frank lang o yung diretso lang sila na Jason, hindi ka na namin kukunin kasi kailangan namin ng mas veteranong gwardiya, ganun. Siguro maghanap ka na lang ng ibang team. Parang ganun. Kumbaga, hanging lang kami kasi syempre, ako gusto ko maglaro for Pangasinan talaga kasi syempre, dito na ako, born and raised ako dito sa Dagupan. So, yung part lang na yun na, sarili kong bayan, pinakawalan ako. And, tiwala naman ako sa trabaho na linalagay ko. Siguro, may mga instances lang talaga ng bad game ako kasi minsan yung moral ko sobrang down na din. Anyway, yan yung mga nakakwentuhan ko, sila Kurt, sila and everything, yung mga teammates ko yan, sila Ken Mark. Pero, ayun, okay na yun. So, nangyari na yun. Pero after nun, so nag-start na sila mag-PSL, tapos pagitna na yung PSL, sabi ko, medyo parang natutuwa na din ako kasi mas nakakasama ko yung parents ko, mas nakakasama ko yung family ko dito sa Pangasinan na matagal ko hindi nakasama. And ayun, medyo
akong team, hindi pa ako nakakapag-tryout kasi dito nga ako sa Pangasinan. And then, tinatamad ako po lumuwas ng Manila para lang mag-tryout. Tsaka, inisip ko na parang meron kasi akong ginagawa. If nakikita nyo ngayon, tumitira na ako ng kaliwa. Na, teka, kondisyon ko na lang itong kaliwa ko habang naghihintay kasi total, hindi naman ako like seryoso pa ngayon maglalaro eh. Kasi etong kanan ko talaga, may tama talaga to sa PBA 3x3. So, medyo, talaga, hindi ko talaga, pag tumitira ako ng malayo, parang sobrang pilit itsura ng tira ko. So, sabi ko, practicein ko na lang yung left ko. Kasi, total, lagi akong heavy left pag umatake. Tapos, alam mo yung familiarity ko with my left hand, medyo okay rin talaga. Kasi, kaya ko magsulat left hand, kaya ko magsulat right hand. And alam ko, parang nung bata ako, ang sabi ng mom ko dati na parang lagi akong pinipilit magkanan. Like, pinapagalitan ako pag ginagamit yung kaliwa ko. So, anyway, yun. Hindi naman yun yung topic natin yun. Pero, ang topic natin, ba't hindi na tayo nakapag-PBL? So, pagkatapos ng PSL, may mga tryouts na for tryouts dito, tryouts ganun. I think isang team lang pinuntahan ko mag-tryouts. Kasi andun na din ako sa Manila, tapos may gagawin ako, may work related. Tapos gusto ko samahan si Jexter na mag-tryout sa Mindoro. So at the same time, samahan ko sana siya, and then nag-suit up ako. Tapos ayun, first day ng tryout okay naman, then second day pinapabalik ako, pero hindi na ako bumalik kasi wala. Uwi na kasi ako Pangasinan and may work nun sa Pangasinan. So ayun, hindi tayo nakapag tryout na for any MPBL team wala akong pinuntahan. Kasi may balita din ako na January magkakaroon raw ng PBA 3x3. So, January na, wala rin palang tryout ng PBA 3x3. Hindi talaga nila binalik kasi kala ko ibabalik nila. Pero hindi rin pala. So, ayun. Wala tayong team simula January, tapos yun, yung simula December, January, February, medyo wala na ako sa condition nun. Like, ang ginagawa ko na lang, konting gym, 30 minutes to 1 hour, tapos konting basketball pag may basketball. Though, yun, tapos ngayon, nag-peak ako ng March, April, parang umabot ako ng 200 pounds. Umabot ako 200 pounds, guys, playing weight ko, 178 pounds lang. So, ganun kabigat, 22 pounds dinagdag ko. Anyway, ayun, kaya hindi na tayo nakapag-tryout na MPBL. Yun yung nangyari sa atin. Medyo nawalan lang tayo ng moral konti, pero natutuwa ako ngayon kasi yung time na yun, na-unlock yung mga bagong game ko, yung kaya ko na tumira ng kaliwa ngayon, mas magaan na yung tira ko talaga sa kaliwa talaga. So, at the same time, kung magkakaroon ng chance na maglaro ulit, depende siguro. Siguro hindi pa sa ngayon, hindi muna this year. I think this year natuwa ko na kasi nakakasama ko yung mga family ko. Nakakapag-explore ako ng iba-ibang bagay. Pero still, meron tayong gagawin na content next contents natin. Balak ko na magpa-condition ulit. Wala lang, parang iniisip ko yung kailangan motivated pa din ako na kahit hindi na muna ako magta-tryout sa teams or maglalaro, gusto ko condition pa din ako. Gusto ko maging in shape pa din. So, yun yung babalik natin next week. And at the same time, gusto ko maging content is basketball lang. Like, ayoko mawala yung basketball sa akin kasi yun yung, doon na tayo nakilala, doon na rin ako masaya. So, job tayo o try natin tumulong sa family business and then basketball natin on the side. So, yun guys. Tsaka nga pala, meron tayong mga basketball camps. Gagawin natin yan. Tapos, nagkaroon ako ng basketball camp sa Singapore. Though hindi ako full-time coach guys. Si Jexter mas makakatulong sa inyo guys. Kasi full-time siya. And then, ako naman more on like, enjoy ko lang yung basketball. Pag may time ako nagtuturo ako. Pag may time ako maglalaro ako. Pag may nag-invite sa akin panalay, maglalaro ako panalay. May nag-invite sa akin dito, maglalaro ako. Pag wala naman nag-invite, mag-gym ako.
Yun lang yung gusto ko, active lifestyle pa rin ako. Maghahanap ako ng pwede ko ligawan. Charot. Joke lang. Anyway, yun lang mga bola. So, wala tayong NPBL team ngayon. And I'm not sad. I don't have any regrets na hindi tayo nakapag-try out. Gusto ko lang muna mag-enjoy kung meron pag may mga influencer runs sa Manila, malamang pupunta ako doon kung na-invite tayo. Gusto ko pumunta doon sa UPTG. Shoutout Jasper Reyes. Shoutout din sa ITG kay Kyle Jimenez. Shoutout kay Broski. Meron siyang bagong 3x3 na papawis ngayon. Shoutout sa mga ganyang influencers na gumagawa ng papawis. Shoutout kay Boss Doggy, yung naglalaro sila kung saan-saan, tapos binibigyan niya ng mga sahod yung mga taga Pangasinan. So nakakatuwa kasi ang daming basketball, ang daming opportunities. And ayun, yun guys. NBL, ayoko din maglaro. May team na nag-iya sa akin NBL kung gusto ko daw maglaro. Hindi ko na natanggap yun kasi ayoko maglaro muna NBL. Kumbaga, syempre, pipayflex yung PBL, tapos mag-NBL muna ako. Hindi mo na siguro. At saka yung sahod, parang sabi nila, nasa 10,000 lang daw, gano'n. Or parang per game lang pag pumunta ka laro or pumunta ka practice, bibigyan ka. So, hindi tayo mabubuhay sa gano'n mga kabola. And, ayun, that's it. That's basically it. Kung may mga questions kayo, comment nyo na lang. Like nyo tong video na to, guys. Share nyo tong video na to. And guys, thank you so much for the support. And tatry ko talaga babalik itong pang-vlog every Tuesday, Thursday, Saturday, 6 p.m. So, see you guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. You can support the channel here.